Good day, cadets and cadets. Here we are again in our subject Electrotechnology 2, Basic Electronics. Okay, today we are going to learn about digital logic. Okay, kailangan natin malaman ano itong mga logic gates na ito. Actually, this is a continuation of mga transistors natin, no? Yung relays, yung diodes. Dito natin malalaman itong logic gates kung paano sila nagpa-function. And at the same time, this is also the an overview bago tayo pupunta sa PLC. So ano ba itong mga logic gates, no? Ito ay physical device na nagpe-perform ng logic operation on one or more logical inputs and produces a single logical outputs. So ang logic gate natin is an electronic circuit which makes logical decisions. The most common logic gates are the AND or NOT gates. So ito na yung mga gates natin. Remember, yung sa ating transistor, meron tayong tinatawag doon na may input siyang signal at saka meron din siyang output, no? So dito, meron tayong input at meron tayong output. The NAND and NOR gates are called as the universal gates. And then meron pa tayong isa dito, ang sa exclusive OR gate is another logic gate which can be constructed using basic gates such as AND or NOT. So there are more types of logic gates actually. Then I did not anymore include them. Ito kasi yung pinaka-common na gagamitin natin, no? Okay, unahin natin yung OR gate na ito talaga ang pinaka-basic, yung OR gate. Itong OR gate, it performs logic addition. It is known as OR function. So the OR gate gives a high output if one or more of its inputs are high. So yung OR, parang siyang addition lang siya. So remember yung last time natin na diniscuss regarding sa binary system. Ang binary system natin ay meron lang siyang 1 at saka 0. So ngayon dito naman sa OR gate, meron tayong A and B dito. So ito yung input natin and ito yung output natin. So ang input natin ay let's say 0, ang B naman ay 0. So ang kanyang output ay 0, no? So para siyang 0 plus 0 is 0 sa addition na yan, no? So kung ang A mo ay 0, ang B mo ay 1, ang result niyan ay 1. Kung ang A mo ay 1, ang B mo ay 0, ang result niyan ay 1. Kung ang A mo ay 1, ang B mo ay 1, ang result niyan ay 1. So itong ibig sabihin niya na kung meron kang input 1, So kung meron kang input 1 or more na high, ang ibig sabihin niyan ang result mo ay high din, no? Like for example, this one, ito ay low, ito ay low, ito ay low, so low ang result mo. Ito ay high, so high din ang result. Ito ay high, high din ang result. Ito ay both high, high din ang result. So kahit isa lang diyan na mayroon siyang high ang input, so high na din yung output. Okay? So ito yung ano natin sa OR gate. Okay? Punta naman tayo sa AND gate. So ang AND gate, nagpe-perform siya ng multiplication. So ibig sabihin niyan, ang AND gates natin, pag isa yung high output ka, if all its inputs are high. Dapat lahat daw ang inputs mo ay high, ang labas niyan, output mo ay high din or 1. For example dito, 0, 0. So low, low. So low din ang result, no? Ito ay meron siyang isang high, pero meron kang low. So low pa rin. Dapat lahat ay high, high para maging high ka din, no? Kung sa multiplication yan, 0, 0, 0.
0 times 1, 0. 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. Parang ganun siya, no? So, ito yung AND gate natin. So, yung OR gate natin ay addition. Ang ating AND gate ay multiplication. So, remember, yung result dapat ay both high para maging high ang output natin. So, ang NOT gate naman, ang NOT gate ito ay inversion. No? So, ito ay inversion or complementation natin. So, pag ano yung ano mo dito A, ang result mo dito ay complement of A. So, ibig sabihin yan, the opposite of it. For example, ang input mo ay 0. So, not A or the complement of A is 1. Kung ang input mo ay 1, so ang resultan ay 0. Pag ganito yung symbol natin, no? So this is a NOT gate. Pasok ka ng 0, labas ay 1. Pasok ka ng 1, labas ay 0. So ito yung ating NOT gate. Okay. So ang NAND gate naman, ang NAND ay contraction of the AND gate. So ibig sabihin, kung ano yung kanina natin yung AND gates result, remember yung AND gates natin, yung ang multiplication natin, dapat ay 1, 1 ang high para ang result mo ay high rin. No? So, ito ay contraction. Ibig sabihin, ito yung opposite niya. So, if you notice, sa 0, 0, 1 na siya. Pero pagdating natin sa AND gate, yung AND gate natin, ang 0, 0 ay 0. So, sa 0, 1, sa AND gate, 0. Pero sa NAND, 1. So, 1, 0, sa AND gate yan ay 0, pero dito sa NAND ay 1. So, 1, 1, sa AND gate ay 1, pero dito sa NAND gate ay 0. So, NAND gate is actually the contraction or the opposite of the AND gates. So, dapat ito ay high, ang result mo daw ay high if any of the inputs are low. Kahit ano dito, ang inputs mo ay low, meron kang inputs na low dito, so high ang result. Input mo ay 0 dito, high kasi meron. Pero lahat ay high, wala na, 0 na yan. No? So ito yung ano natin, the symbol natin, contraction of A and B. So yan ang NAND gate. So ang NOR gate naman, doon naman siya sa OR, contraction of the OR. Remember yung OR natin, addition. Ngayon, opposite naman. So dito daw dapat, the outputs of all NOR gates are low if any of the inputs are high. Very opposite siya doon sa OR 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 gate natin. So, ibig sabihin, 0, 0, 1 talaga siya. Pag sa OR gate yan, 0, 0, 0 din siya, no? 0 din. Dito, 0, 1, sa OR gate na yan ay 1. Dito, 1, 0, 1. Dito, 1, 1, 1. Pero pagdating sa NOR gate, the contraction of the OR, opposite yung result niyan. No? So, ganito yung symbol natin. Ano yung A and B natin? Pag sa NOR gate natin, ang result ay contraction of A plus B. Okay? Now, yung exclusive OR, no, or the XOR. So, yung exclusive OR is a circuit which will give a high output if either, no, but not both of its two inputs are high. Okay? Now, dapat ang either lang siya, pero hindi siya dapat both, no? So, ang high, so this one, meron kang high dito, so high ang result. Meron kang isang high dito, so high ang result. Both are high, so low ang result mo. No? So result. Kasi dito sinasabi, either lang siya para maging high ang kanyang output. No? So high output ang result natin dito pala, high output ang result natin pag ang dalawang inputs mo ay dapat either lang siya. Okay? So that's the OR. Now, the NOR naman, or the exclusive NOR, ito naman yung opposite talaga siya ng NOR. No? So, it will give again a low output if either naman, but not both, if two inputs are high. So, kabaligtaran naman siya yung kanina natin. So, yung A and B natin, if you notice, 0, 0 yan, ang out natin ay 1. So, isa dito, yung low natin, pagdating dito, low output natin if either of the two inputs are high. So, meron tayong high dito, meron tayong high dito. So,
low output. Both, so high pa rin ang result niyan. Dapat either lang na meron siyang high. Okay, so that is the XNOR gate. Okay, so in summary, take note, ang summary natin, yung NOT natin is just the complement, no? Kung ano lalabas sa anong input natin dito, ang labas niya ay opposite. So input 0, output ay 1. So this is the AND gate, the NAND gate, the OR gate, the NOR gate, the XOR gate, and the XNOR gate, no? So meron din nagsusulat ganito, X talaga siya, XNOR, pareho lang yan, no? Meron talaga dito XNOR or XOR, ganon, okay lang yan, no? So dito X lang yan. Okay, so basahin niyo yung ano natin, module, mas marami daw mga lessons na makikita nyo. So ito yung pinaka-basic natin na logic gates, no? So this is actually, as I've said, in preparation for your PLC. Okay, so meron akong next lecture natin, yung Boolean algebra, on how to use these logic gates bago tayo pupunta sa relay logic. Okay, so that's it for today. Thank you so much for watching this video. Hope to see you again on the next video. Thank you and bye-bye.